Hi, good evening. Ah, ito po yung channel sa YouTube na Bit of Wisdom. Gusto ko po sanang makipagkwentuhan sa inyo through or via internet. Um, Nag-iisip ako ng topic, but since Bit of Wisdom ang pangalan ng aking channel, so maganda siguro pag-usapan natin yung salitang wisdom bago ang lahat. Bago ang lahat kasi kung masasabi kong ito ay episode 1, so yung mga susunod na video, at least bago sila matalakay, na-discuss na natin yung salitang wisdom. Um, kung kung magta-title ako sa sa vlog na to, sa video na to, sa content na to, tatitlean siya ng Do I Possess Wisdom? Ako ba ay nagtataglay ng wisdom? Actually, madali na namang sagutin to. Although pagka nag-search tayo sa AI, uh, uncertain ang sagot ng AI, no? Sariling search natin. Pero sa sarili ko, madali lang naman sagutin to. Do I possess wisdom? Of course not. Of course, do I possess wisdom? Of course not. Never, never in 100 years, or never in a thousand years. I don't possess wisdom. Biblically speaking, if my English is right, um, biblically speaking, all men are sinners. Lahat ng tao ay makasalanan. All men are sinners. And then, ang meaning kasi ng wisdom means correct judgment. So, hindi lang ako, ina-assume ko na rin na lahat ng tao, kahit sino pa man, walang wisdom. Because all men are sinners. Biblically speaking, lahat ay makasalanan. Di ba yung wisdom, Wisdom is correct judgment. So, since lahat tayo nagkamali ng husga, lahat tayo ay nakaranas ng pagkakamali, so wala tayong wisdom. No? Yan ang aking humble answer to the question, do I possess wisdom? Pero, since pangalan ng channel ko ay Bit of Wisdom, naniniwala ako na bawat tao naman ay may bit of wisdom. Bit of wisdom, kumbaga parang tatawagin natin siyang niche or forte, no? Through experience na develop natin ang right judgment or correct judgment. Kaya sa certain topic, or issue or agenda or topic, no? Mas maganda yung topic. So, do I possess wisdom? Never in 100 years, never in 1,000 years. Maybe we have a bit of what we call bit of wisdom in certain topics because of our experiences rather, no? Mahirap angkinin na meron talaga tayong wisdom. Baka yun pa yung magpahamak sa atin, yung kakaisip natin na tayo ay may wisdom, no? Parang self-righteous. Maging exact opposite pa yung kalabasan niya. Instead na maganda yung isang bagay, napahamak pa. So, do I possess wisdom? Of course not. But a bit of wisdom maybe because of my experiences, no? Dahil sa mga
dahil sa mga bagay na aking naranasan. Hindi lang kasi sapat na malaman mong isang bagay, kailangan mo rin kasi siyang may paparating na isang bagay, kailangan meron ka ring solusyon, no? Hindi lang nahulaan mo na paparating to, wisdom na agad, no? Yung pag-solve sa problema, yun din ang isang mahalaga. So again, do I possess wisdom? Definitely not. No, I don't possess wisdom. Never in a million, never in 100 years, or never in 1,000 years. Since nandito rin tayo, gusto ko na rin mag-share sa inyo. Again, I don't possess wisdom, pero meron akong pinagbabatayan sa aking pang-araw-araw na gawain, para maging safe ako kahit papaano, kahit konti. So, ang aking palatandaan o ang aking guide sa pagdidesisyon ay yung sa my guide in decision making. I always think of the I don't know connotation or a saying, when emotions are high, intellect is low, no? When emotions are high, intellect is low. Yan ang aking basihan sa pang-araw-araw na desisyon. Mula sa maliit na problema hanggang sa malaking problema. Again, when emotions are high, intellect is low. Paano po ba siya mapapaliwanag? So, ganito po kasi yun. Araw-araw tayong nabubuhay. Sa pang-araw-araw natin, o nga pala, ito ay sa akin lang po, hindi po ito hindi po nakalibro. Hindi po ito nakalibro. Ito lang ang aking batayan sa sariling pananaw. So when emotions are high, intellect is low. So yung pang-araw-araw ko, halimbawa, meron kasi tayong emotion 50%, meron tayong intellect 50%. Pero yung 50% for emotions and 50% for intellect, sila ay gumagalaw oppositely, no? So, halimbawa, 50% yung emotion ko ngayon, tapos 50% din yung intellect ko. Gusto ko palaging ganun sila pantay, pangkaraniwang oras o sitwasyon. Tapos may pumasok ngayon dito sa bahay, sinabi may problema. So, mabigat yung problema. Kapatid ko nabugbog. Mabigat ang problema na yon, nabugbog yung kapatid ko. So, nandun lang yung mga bumugbog, nasa kabilang kanto. So, babantayan ko na yung aking 50% na emotion at 50% na intellect. So, ano ba ang ginagawa ko? As much as possible, ang gusto ko, kasi gagalaw sila eh. Pag may mabigat na problema, automatic gagalaw ang emosyon at ang intellect, no? So, nabugbog yung kapatid ko. May tendency na yung 15 emotion ko ay tumaas. Nabanggit ko kanina, na emotion and intellect, they go in opposite ways. So, yung original na 50 emotion, nagka-problemang mabigat, pwede siya maging 60. Yung intellect ngayon 40, kasi opposite direction, di ba? O yung emotion na 50, magiging 70. So, yung intellect 30 na lang, no? So, ayun ang ayaw kong mangyari. Yung emotion ko maging mataas ng mataas, yung intellect ko mababa ng mababa, sobrang baba. So, halimbawa, delikado kasi yun, nakakatakot siya, no? Sa aking sariling pananaw, kapag kasi ang emotion umabot ng 100%, automatic yung ating intellect ay magiging 0. At kapag nangyari yon, emotion goes
up to 200%, and then emotion naging zero. Sa sariling pananaw ko lang, merong mamamatay, no? Merong mamamatay o merong mapapahamak. May tao mapapahamak kung hindi ospital ang bagsak, pwedeng kulungan, pwede din namang sementeryo, no? Kasi nag-zero intellect nawalan kasi ng intellect, no? Emosyon yung nangibabaw. So hangga't maaari sana, ginawa ko ng video na to hindi para sa ano pa man dahilan, dahil ako'y matanda na rin, may edad na rin. Yung sabi ni Sir Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. So I dedicate this video to the youth of my country, or if other country can see me, please Azir, no, Azir, at least give time to think about this, no. And emotions are high, intellect is low. Wag sana nating papayagan na yung pagka may mabigat na problema, wag sanang nating pabayaan na tumaas yung ating emotion. Kung may problemang mabigat, sana as much as possible, ang gawin natin, yung intellect patataasin natin. Pag may mabigat na problema, intellect tataas, emotion ang bababa, para everybody happy, para safe tayo. Halimbawa, sinabi binugbog yung kapatid ko, masakit yun. Pero ayoko siyang umabot na 100% yung emotion ko. So, pipilitin ko na yung aking intellect ay tumaas. Nabugbog yung kapatid mo, isipin ko, mag-iisip ako ng mga bagay na makakatulong ma-resolve yung bagay na yon. Yung intellect ko, kung kaya ko siyang pagawin 60, 70, 80, 90, tatanggalin ko yung emosyon, puro intellect na lang, para hindi mapahamak kung sino man, ako o yung ibang tao o yung kamag-anak ko. So again, yan, emotions are high, intellect is low. Pero hindi naman mga sample niyan, kahit sa TV, no, sa mga palabas. Halimbawa yung pulis, no, may nakaaway, minura ng civilian yung pulis, nagalit yung pulis. Yung pulis originally 50 emotion, 50 intellect. Kaso yung sa road rage, like for example, in a road rage, no, yung pulis na nakasagutan niya yung civilian, minura siya ng civilian, hindi alam na pulis siya, minura niya ng civilian, matapang. Ang problema, yung pulis, originally, wala namang problema, 50% emotion, 50% intellect, minura siya, so tumaas yung kanyang emosyon, sabihin natin umabot ng 100, pag nag-100 yung emotion, zero intellect, no? Zero intellect na blackout na yung kanyang intellect, na okay, nawala na. So minura siya nung nakasagutan niya sa kalsada, binunot niya yung baril niya, binaril niya yung tao, patay yung tao ngayon. So iyon ang naging bunga ng emotion na 100%. So siyempre, kung sa totoo lang, no, mas maganda yung ganun, na minura niya yung pulis, o minura siya yung pulis, minura siya nung naka-encuentro niya, kung sana patataasin yung intellect niya, no. Dadaanin niya sa legality, daanin niya sa magandang usapan na lang, para bumaba yung emosyon niya. Labanan ng intellect ng yung emosyon niya. Huwag niyang payagan tumaas yung emosyon. Yung intellect lang ang pataasin niya, para everybody happy, no? Kasi yung maka-encuentro niya, may pamilya, napatay niya, kawawa pamilya. Unang-una, kawawa yung biktima, no? Kawawa pamilya. Yung pulis ganun din. Hindi porke napatay niya yon, masarap na buhay niya. Siyempre, may kaso siya, makukulong din siya.
So, ganun din, kawawa siya, kawawa rin ang pamilya. Actually, marami pa tayong ano yan, marami pa tayong pwedeng gawing example. Basta ganun lang yun, pag napahamak ang tao, pag ang tao ay napahamak, ibig sabihin, tumaas ang kanyang emotion. Sa decision making, no, nagka-problema yung tao, nagka-problema siya, napahamak siya, ibig sabihin, tinalo ng emosyon yung kanyang intellect. So, ulitin ko lang po, last na ulit, when emotions are high, intellect is low. Pag may problema po tayo mga kabataan, huwag kayong basta-basta makikipag-away. Tandaan nyo, may mga magulang, kapatid kayo na umaasa, tinag-aral kayo, elementary, high school, college. Pagdating ng college, kayo, suntukan, okay lang. Pero kung mapapasama kayo sa mga involved na yung patayan, wag naman, no? Wag nyo naman pabayaan yung emotion nyo ay tumaas ang tumaas. So, hanggat maaari, intellect lang ang pataasin natin sa oras ng problema para everybody happy. Maraming salamat po sa mga nakinig at magandang gabi po uli sa lahat. Bye-bye po. See you next time.